Kahapon, libo-libong Pilipino ang nagtipon sa EDSA para sa White Ribbon March. Isang pagkilos na nananawagan ang pananagutan at paglaban sa korupsyon. Pero kasabay ng mensaheng pagkakaisa, lumitaw din ng usapin kung sino ba talaga ang dapat makilahok sa ganitong klaseng kilos. Muli po iniimbitahan po namin kayo magkomento sa amin pong YouTube or Facebook Live. Ayan. So, sa usaping ito, pang-ilan na nga ba ito na protesta sa EDSA? Simula nung Flood 1986. control. 1986. Totoo, no? Naabutan din natin yon. Kumbaga, pang-ilang ulit na ito, pang-ilang attempt na ng Pilipino na magtuloy-tuloy na tayo ng totoong reforma. Yes. Pero parang atras abante, no? Cha-cha, kumbaga. Ito yung tsa-tsa talaga na kumbaga hindi natin makamit yung tunay na pagbabago. Oo, parang pabalik-balik tayo So, sa nangyari kahapon, ano ba ang mga issue? At saka ano ba ang tinitignan natin? Magpoprotesta na lang ba tayo ng magpoprotesta? Paano na ang patong-patong na ng mga kaso na nadidiskubre natin araw-araw? Hindi natin alam kung yan ba ay distractionary attempts. Makakasama po natin ngayon Bayan President Renato Reyes upang pag-usapan ng layunin ng marcha at ang mga isyong kaugnay dito. Magandang araw po, Kanato. Magandang araw. Morning. Yes, sir. Ano sa inyo? So, mabuti hindi pa po kayo nananawa ng kakaprotesta sa kalye. Ay, hindi naman po. Kahit na maraming kasong kinakaharap kaugnay ng mga protesta. Oo nga. So, ano bang pinoprotesta natin kahapon? Well, kahapon, pagsasama-sama ito ng mga grupo laban sa corruption, laban sa dynasties, para sa electoral reforms. No? So, when we speak of corruption, hindi lang ito nakapatungkol sa isang tao o politiko. So, ang panawagan nga, lahat ng sangkot dapat managot. So, hindi siya maaaring maging pro-Marcos rally, hindi rin siya pro-Duterte rally, kundi anti-corruption. At ito ay mga grupo na, I think, matagal nang gustong magsama-sama, pero nauudlot, hindi natuloy last year, hindi natuloy ng EDSA anniversary. So, nag-usap-usap ulit, baka naman pwede matuloy na ngayong June 28. And that's what happened yesterday. So, what was the turnout yesterday? Ilan po ang sumapit? Several thousands joined. We saw religious groups, mga estudyante, may mga workers, may mga farmers mula sa iba't ibang rehiyon. So, it was a good turnout. No? At I think it's important kasi nga matagal nang walang ganun eh. The last was February 25, no? EDSA anniversary. So, papasok na tayo sa impeachment trial, papasok na tayo sa State of the Nation, magwa 1 year na yung flood control. So it's important to remind people, may ganitong mga issues na dapat na patuloy na tutukan. Kasi dapat mahalagang masustain, sir, yung Corina, yung outrage ng tao, yung galit. No? Kasi madali ring makalimutan kapag natatabunan ng iba-ibang mga issue. So, sir, Kanato, paano nyo ho nasusustain itong level ng outrage at kailangan pagbabantay, interes ng taong bayan? Kailangan talagang kausapin yung tao, pumunta dun sa mga schools, sa mga communities. Kailangan tutukan yung nangyayari sa balita. Kasi nga, itong nakaraang buwan, sobrang gulo ng sitwasyon. No? Every day, merong malaking pangyayari na baka ang tao na hihirapan ng i-process yung naririndi. No? Pero kailangan mo ipaliwanag na this is in the context na meron talagang corruption issues na matindi. Kaya nag-aaway-away yung iba't ibang mga grupo ng politiko. Huwag natin kakalimutan yung pinanggagalingan at yung nagsimula ng lahat ng ito, which is the flood control projects na hanggang ngayon, bakit hindi pa nila tinatapos yung mga ghost project, yung mga substandard. So, ito po, paulit-ulit na sinasabi na non-partisan, ano po. Talaga nga bang inetsapuera yung mga DDS? But when we say non-partisan, it is, like I said, it is not pro-Marcos, it is not pro-Duterte, it is not in service of any politician. I think yung naging komplikasyon lang ay, syempre, may mga tao na they feel strongly about pursuing the impeachment process. Pero meron ding iba na parang kontra o tutol. Pag sinabi ng mga grupo na lahat ng sangkot dapat managot, whether you're Marcos or Duterte, you have to be held accountable for whatever corruption issues you're involved in, dapat ganun sana. Pero kung mangyayari ay parang ililihis o ipagtatanggol ang isang politiko, baka doon magkakaproblema. Nandun yung uneasiness, no?
na paano kayo magsasama, contrasting yung messages nyo. Okay. But anyone could have gone Yeah, to I mean, EDSA. no one can prevent people from going to EDSA. No, hindi talaga pwedeng physically haharangan mo na, wag ka dito. So you go there with the knowledge na, meron ganitong mga talumpati assailing the VP for confidential funds. Ito, merong mga grupo dito will speak out on the impeachment. So, kumbaga dapat forewarned, no, yung mga ibang grupo na ganyan, at ayaw nating magkanda labo-labo doon sa rally site dahil nga magkakaiba yung mga mensahe. Ang ayaw yata nila yung hindi sila inimbitahan to be part of the organizing committee. At yung basta-basta lang aakyat sa entablado para magsalita. Oo. Meron na kasing set na mga program. In fact, some of our people hindi naman din nakapagsalita kasi nga they were very strict about politicians, no? So okay, sige, we respect that, no? Pero yung mga sectors, they were able to speak out. Ayun. So, ano po sa palagay ninyo ang solusyon dahil sa ang dami na pong issue, di ba? Meron pong mga nagtatagong mga senador, merong mga yung impeachment trial, At iba mga- pa yung trial sa ICC, iba pa yung flood control project, iba pa yung mga nadidiscover natin pa isa-isa na sinasabing korupsyon sa Bureau of Customs, Department of Education, Department of Health. Paano po yun? Parang natatabunan na tayo? Well, lalo na ngayon, no, malapit na yung State of the Nation address. Inevitable talaga kasi this is the anniversary of yung mahiya naman kayo na pinalakpakan ng mga congressman at senador. So, after 1 year, pag walang nakita na iba pang mga mananagot and yung mga allegations that the kickbacks went directly to Malacanang, pag yan walang resolution, talagang hindi matatapos itong corruption. Isa impeachment, this is the second attempt for the impeachment. If the trial is not credible, if the trial is not fair, mabubwisit din ng tao Bakit gano'n, no? Pag ordinaryong tao, ang dali-daling mapakulong, pero pag malalaking tao, ang hirap-hirap mapanagot. So, ang tugon naman ni Attorney Ferdinand Topacio, EDSA is not yours. Siguro ang sagot doon, neither is it yours. Public property. It is ours. So, I mean, like I said, no one can physically prevent groups from going to EDSA. And that's what happened yesterday, no? So some of their groups went. Wala namang kaming na-detect na any untoward incident, no? So, siguro gusto nila magsalita, pero like I said, nakaset na yung program There are already speakers. isang entablado lang po ba yan? Isang entablado lang po yun So, wala naman ho kaming nakitang kaguluhan na nangyari at wala naman physically hinarangan doon sa pagtitipon kahapon. Meron pong isang viral video si Vice Mayor Harold Respicio at sinasabi niya dapat umakyat daw sa entablado sina Mike Defensor at yung mga Maleta Boys, sir. Pakinggan lamang natin itong bahaging ito. Sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kami magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead. Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas. Ano ho ang masasabi ninyo dito? Although, Bakit siya galit na galit? Sana meron siyang dapat inabutan niya anti-high blood. Mainit pa naman. Dapat binuo niya yung video. Kasi Bakit doon sa po? background niya, sumisigaw, Duterte. Ganoon po ba? Totoo ba? I see. Pinanood ko rin yung video. Oh, okay. Pero, I mean, we respect his opinion. No? Of course, like I said, the program has already been determined. No? And even our representatives from Makabayan were not there to speak at the program, pero nakiisa. So, I think wala namang problema kung talagang genuine yung kanilang pakikiisa. Whether or not they are able to speak at the program should be secondary. Okay, so
Mga ano, parang mema. No? Kung may memo, may mema. Oo, okay. Pero ito po, may pananaw ang ilan na maaaring maging protestang pampolitika lamang. But can that be really avoided? Kasi talaga namang may politika dyan eh, kahit paano, di ba? Kasi corruption is a political issue. It deals with people wielding political power, no? Persons in authority, persons wielding power. So, kailangan talagang mapangalanan, no? Yung sino ba ang merong pananagutan dito. And yun naman yung sinisikap. Ngayon, kung gagamitin para protektahan yung mga pinangalanan, doon tayo magkakaproblema. Hindi tayo magtutugma sa mensahe. Are you happy or relieved about how the Senate leadership was resolved? Well, at the very least, no, with the resolution, pwede nang magtuloy ang trial. Kasi it is unimaginable for us na magta-trial tapos dalawa yung Senate President. Paano yun? Sino magpe-preside? No? Sinong magpapatakbo niyan? So right now, at least sigurado tayo magtutuloy ang trial. Pero yung corruption, hindi pa yan resolved eh. Kasi what happens now to the Blue Ribbon Committee report? What happens to the investigations into corruption? Ano ang extent na gagawin ng Blue Ribbon under the new leadership? So lahat yan questions pa rin sa taong bayan, no? Impeachment, okay, magtutuloy. Pero paano kaya yung iba? At anong magiging papel ng Senado sa pag-iimbestiga ng mga kasong yan? Who is the new Blue Ribbon? Senator Erwin Tulfo. Ayun. Okay, so, well, matapang naman si Senator Erwin. Mahirap yung mamuno ka ng Blue Ribbon Committee, ha? Ang laki ng pananagutan mo sa tao. Kapag hindi yan na calendar, sabihin na talagang iniiwasan mo. Mas importante din makita yung final report. Sino yung mga inabsuelto dyan o sino yung mga inirekomenda nila isama or kasuhan. Mukhang ang problema nila ay gaano sila tatawid dun sa may ibang mga senador na tatamaan. Kasi colleagues nila yun eh. So yun ang siguro magiging titimbangin ni Senator Erwin. So, ano po ang inyong calculation? Kapag natuloy po ang halimbawa, yung pag-aresto kay Senador Marcoleta or sabi mo ng ICC Bongo, paano po yung computation ng 2/3 dyan? Well, problema ho talaga ngayon na pinagdidebatihan yung voting threshold, no? Kasi merong nagsasabi na ang kailangan bilangin natin ay yung aktual na kalahok sa trial, yung aktual na sumumpa bilang senator judges. And they are the members of the Senate Impeachment Court. If we count those who do not attend, who do not participate, parang unfair yun kasi nga, pag hindi ka nandoon, automatic kasi ang boto mo against in favor of the accused. Kasi an abstention or absence sa voting means that that is counted in favor of the Vice President. So paano yun na yung boto mo in favor of the Vice President pero hindi ka naman sumali sa trial, hindi ka lumahok, hindi mo nakita yung ebidensya? Unfair pag ganoon ang magiging kalakaran. So, magiging usapin talaga, baka bumaba yung voting threshold. Okay, oo nga. Bababa dapat. Malamang yun ang tunguhin. Kasi parang, I think that's the logical outcome, no? Kasi kung dapat, kulang na sila, yun. ano ang 2/3 nung nariyan? Oo. Kasi dapat active ka rin lumalahok eh. Hindi naman pwedeng, hindi ka talaga mapwersang But you know, if they are dumalo. arrested, hindi po ba, they are still innocent until proven guilty. So as such, baka that is the complication. Kasi, They become suspended. When they are arrested, merong suspension. So Senator Estrada is suspended for 90 days. No? So he will not take part in the trial for at least 90 days. What is his status pag ganoon? No? Correct. He was not privy to everything that happened or all the evidence that was presented. Ayun. Hindi naman pwedeng madaliin nila yung trial na bago matapos yung suspension, tapos na. Oo nga. Oo, depende yun. Kasi baka hinihintay din nila na may maaresto muna. Kaya dribble-dribble muna tayo. Parang PBA, ano? Again, pag ganun ang nangyayari kasi, na parang yung whole trial now becomes hostage ng mga political maneuvers. Sino ang maaaresto, sino ang matatanggal, sino ang tatawid kapalit ng immunity o pagka-absuelto. Sa totoo lang, hindi maganda pag ganoon. Ang gusto natin, trial na patas, nakabatay sa ebidensya, ilabas natin, may partisipasyon ng mga senador, may partisipasyon din yung taong bayan na nagbabantay. Hindi natin gusto yung magulong eksena sa politika na parang
horse trading tsaka wheeling and dealing ang mangyayari behind the So, scenes. Kanato, anong tingin mo? Deal or no deal? Ay, nako, being a realist, no, it's inescapable, no, yung there will be deals. No? Yung resolution of the Senate leadership, we will have to see ano kaya ang naging kapalit ng pagtawid nung pinakahuli, no, nung number 13. So, all these are valid questions, no, na makikita lang natin pag nag-trial na saan talaga nakatayo ang mga senador. Ayan. At eto naman ang comment at kung saan nakatayo ang ating mga manonood. Ang sabi nila, eto na, from Mariah Sings, sa tingin ko po, dapat magkaisa na lang lahat dahil korupsyon naman ang kalaban at hindi isa't isa. Ang ganda pakinggan, ano? Mahirap gawin. Kaya nga eh. Okay. O ano naman ang susunod? Galing naman kay Roberta Villa 56. Hindi dapat tayo divisive, pero hindi dapat kulayan. Kaya nga white ribbon eh. Yun ba ang reason kaya it was called white? Yeah, white dahil kalinisan laban sa corruption eh. Tapos walang spesipikong kulay politika na dinadala. Ay, ganon. Okay. O ito, realist din ito. Si Maganda Modesto Sawadan, Darisan Jr. I will also join sana. Sa hirap lang ng buhay ngayon, walang budget para sa pagkain. Siguro wala rin silang pamasahe. Yes, Papunta ng EDSA. Wala na kaming mga bigas. Uy, namimigay si FL ngayon ng bigas, ha? Ano ba yon? Saan lang ba yon? Quezon City lang yata. Meron din sa Manila. Meron din? Okay, so siguro medyo pumila po kayo kung saan nandoon si FL para mabigyan ng bigas. Okay. From Lilo.multipass, yung impeachment ICC issues ay 100% diversion tactic para maalis ang focus sa flood control scandal at sa mga sangkot na senador at kongresista. Malalim #rabbit hole ang flood control scam. Well, hindi naman siguro distraction ng impeachment tsaka ICC because these were cases that were filed prior sa flood control. The first impeachment was filed prior to the flood control. Yung ICC cases were already filed prior pa dun sa Marcos administration. So, hindi naman siguro tama na sabihin na sinadya yung mga kasong ito para lang pang lihis sa flood control. Sa palagay nyo ba matutuloy po? Sa tingin lang ninyo, matutuloy yung pag-aresto sa iba pang sinasabing sangkot sa crimes against humanity? The burden is on the Marcos administration. Nasa kanya ang pulis, nasa kanya lahat ng ahensya para ipatupad. Kung sinasabi nilang the arrest warrant is valid, then dapat gumawa sila ng hakbang. Otherwise, mukhang katawa-tawa yung Marcos administration kung hindi niya kayang ipatupad yung sinasabi niyang mga valid arrest warrants. Oo. Nakikita niyo pa ba yung political will kanato sa administrasyon? Yan, number 1, ipatupad yung ICC warrant against Senator Bato. Pangalawa, yung pag-pursue sa mga sangkot sa flood control cases. Doon sa ICC warrant, I think wala silang choice. Kailangan nilang ipatupad yun kasi nagbitaw na sila ng pahayag na valid yung mga warrants eh. Sa flood control, dyan, hindi tayo nakakatiyak. Kasi nga, part of the flood control problem goes to Malacanang eh. So, sila ang nag-expose pero babalik din sa kanila eh. So, anong gagawin nila ngayon? No? Iiwasan nila na bumalik sa kanila, mag-boomerang sa kanila yung issue. Ayun, parang, alam mo itong mga bagay na ito, alam na natin ito eh. Kaya Alam lang na namin kailangan sagot. ibalik eh. Para mapaalala sa tao, na meron po tayong pinanggalingan kasi ang layo na po ng ating pinaroonan, pero may pinanggagalingan po tayo na dapat matuldukan. Kasi hanggang ngayon, open sentence pa rin siya. Okay, pagkatapos ng White Ribbon March, ano na po ang susunod na hakbang? Susunod po natin ay July 6. Ito po ang unang araw ng Senate impeachment trial. So gusto natin na magbantay doon at marinig ng mga senador na ang taong bayan nakabantay sa inyo. Yung ikikilos ng mga senador, yung ikikilos ng prosecutor, yung ikikilos ng depensa, lahat yan under the microscope. No? Tulad ng Estrada impeachment, buong bayan nakatutok dyan once na magsimula yan. So, dapat maging maayos yung pagkondukta ng tinatawag na impeachment trial. Okay, last question. Sino po ang nakikita ninyong mga tatakbo sa 2028 bilang Pangulo? Hindi pa namin matanaw kung sino yung mga tatakbo. Of course, VP Sara has already declared her intention to run. No? I think some groups are also preparing for that eventuality. So yung tatakbo sa 2028, I think may impluwensyahan ng outcome ng impeachment. Kung matatalo si VP Sara,
sa impeachment at hindi siya makakatakbo, maaaring free for all yan. Kung mabigo ang impeachment prosecutors na makonvict si Vice President Duterte, malaking palaisipan ngayon sa oposisyon paano magsasama-sama o anong magiging alternative sa isang Duterte candidacy. Ayun, abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong oras, Bayan President Renato Reyes. Thank you po.